Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube chiffon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 6 na piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 75 grams, egg yolk 6 na piraso, sugar 75 grams, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, asin 1/2 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, ube flavor 1 teaspoon, ube food color 1 teaspoon at cake flour na 150 grams. Ilagay na natin ang itlog at mantika. Haluin muna natin ito. Ilagay ang fresh milk, asukal, asin, baking powder, cake flour, at kapag inilagay natin ito ay kailangan natin itong salain para maiwasan ng pamumuo. No worries naman po mga ka-bakers dahil malinis naman po ang kamay ni Chef Randy. Haluin na ulit natin ito. Haluin lamang natin ito ng haluin hanggang sa matunaw na or ma-dissolve na ang ating cake flour. At syempre matunaw na rin po ang nilagay natin na asin. Ayan, at dahil tunaw na po ito ay okay na po ito mga ka-bakers. Pwede na po natin itong isang tabi muna. At sa ating mixer bowl ay maglagay tayo ng mantika at cream of tartar. At pag nalagay na po ay okay na po ito para pumapaandar na po natin ang ating mixer. Paandarin lamang po natin ito hanggang po sa medyo umalsa na po siya. Kapag umalsa na po ito ng kaunti ay atin na pong ilagay ang ating asukal at continue lamang po ang pagmimix dito ng mga siguro mga 1 to 2 minutes pa. At kapag umalsa na po ito, yung makinis na po siya, maputi, ay yung parang fluffy na po, ay okay na po ito at atin na po siyang patayin at atin na pong tanggalin sa ating mixer. Lagyan po muna natin ng ube flavor at ube food color ang ating unang minix mga ka-bakers. Pagkatapos ay atin na po itong hahaluin gamit po ang ating panghalo. At syempre po, just take your time lamang po. At syempre, pagkatapos naman po nitong haluin, ay ilipat na po natin dito ang ating egg white na nilagay sa ating mixer. Ayan, just take your time lamang po mga ka-bakers. At syempre, kapag nalipat na po lahat, ay atin na po itong haluin. Yan, dahan-dahanin lamang po natin ito. At sa paghahalo nga po pala, mas maganda po kung isang direksyon lamang po ang ating gagawin. Ayan. At syempre po, kapag nahalo na po natin, yung wala na pong white or yung iba-iba yung kulay, minsan po kasi may kulay puti pa. Kaya po, haluin lamang po natin ito ng maayos at dahan-dahan. At pagkatapos nga naman pong haluin, ay ilalagay na nga po natin ito sa ating molde. Ito nga po palang ginamit namin mga ka-bakers. So meron pong butas sa gitna. At kung meron naman po kayo yung walang butas or yung plain lamang po na molde, ay okay lang din naman po iyon. Wala po yung problema. Ito na nga, na-transfer na nga po natin or atin na nga po nating nalipat. Kaya naman po atin lang po siyang simutin para naman po mas wala pong sayang at saka mas malaki po talaga ang ating chiffon cake dito mga ka-bakers. So anyways, ipapantay na nga po natin ito at atin lang po gamitin ang ating lalagyan at itataktak po para mawala po ang hangin. At ready na nga po talaga ito para lagyan po natin siya ng hate. Ang ginagawa po namin ay naglalagay po kami ng mantika at saka po namin ito nilalagay sa aming chiffon. Yan. Ganyan lamang po. Hindi naman po masyadong malalim, kundi ibabaw lang po yung aming nilalagyan dito. Yung tungkol naman po sa design na kayo na pong bahala kung ano pong gusto nyong ilagay. Basta po wag lang po natin kalimutang maglagay ng mantika para po mas kitang-kita po talaga yung hate. So ready na nga po ito para atin na po siyang lutuin. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 50 to 60 minutes. At after 50 to 60 minutes ay luto na nga po ang ating napaka-yummy naman talaga na ube chiffon or ube chiffon. At higit sa lahat ay sobrang fluffy pa po talaga nito mga ka-bakers. So atin na nga po itong ipahinga at eto na po muna siya. Kapag napahinga na po siya, ngayon naman po ay ready na po ito para tanggalin na po natin sa kanyang molde. At eto na nga po mga ka-bakers, atin lang po siyang
diin na ng dahan-dahan or para lang po matanggal po yung mga gilid-gilid na chiffon. Tapos tanggalin na po natin or itaas na po natin ang parang bilog nito. Yan, napaka-cute, napaka-yummy na naman po talaga niya. Sa baba naman po ay same lang po ang ating procedure dito. Atin naman po siyang ibaliktad at charan, eto na nga po ang ating chiffon cake. Atin na po siyang ilagay sa ating cake board. Eto na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers na napaka-yummy naman talaga mga ka-bakers, napaka-fluffy. At higit sa lahat, yung talagang ang lambot niya po talaga at alam mo talagang mabebenta talaga to, lalo na kung malapit po tayo sa isang lokasyon na maraming bata. Abay, babalik-balikan po talaga to mga ka-bakers kasi hindi na po nito kailangan ng icing kasi sobrang sarap niya na po talaga. O di po ba napaka the best at winner naman talaga. So anyways nga po, hindi nga po makokompleto ang ating paggawa ng cake kung hindi po natin ito hahatiin or bubuksan. Kaya naman, hiwain na natin yan. Ayan, eto na nga po siya. Atin na po siyang hinihiwa. Tignan nyo na po kung gaano po siya ka-fluffy. Abay, perfect naman po talaga ito. At syempre, eto na nga po talaga mga ka-bakers. O di po ba napakabongga niya? Hindi man siya kayang bigyan ng mas hustisya pa ng ating camera. Pero tingnan nyo naman po kung gaano po siya ka-fluffy, kasarap. At kahit sa video pa lang, nakakatakam na po talaga, nakakagutom na po talaga mga ka-bakers. O di po ba napaka-cutesy niya? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na rin ha. Mga taga Filipos 4:13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen, amen, amen naman talaga mga ka-bakers. Kaya dapat di tayo nag-give up. Dahil kasama naman talaga natin ang Panginoon. Kaya naman gusto ko lamang pong magpasalamat sa inyo mga ka-bakers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At gusto ko lamang pong magpasalamat. Gusto lamang po namin magpasalamat lalo na po si Chef Randy. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be all the glory. At mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Huwag lamang po tayo mawala ng pag-asa at manalig lamang tayo sa Kanya palagi. Kahit gano'n na kahirap. Okay daw, dahil ang lahat ng ito ay meron din namang gantimpala. Kaya huwag tayo mag-give up. Ay, basta yun na nga lang po talaga mga ka-bakers. Hindi po kasi talaga ako marunong or magaling magsalita. Anyways nga po, no, napakadaldal ko na naman po. Kaya naman po, hanggang dito na nga lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At tigit sa lahat ay God bless. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo iiwan, kaya dapat lagi lang tayong kumapit sa Kanya. Okay dogs, aasahan ko po yan dahil kami din naman po ay kakapit lamang sa Panginoon magpakailan pa man. Hanggang sa kunin niya na tayo or kahit na pa po mang plano niya sa atin dahil ang Kanyang plano ay always perfect at palaging on time.